Marami sa atin ang gustong magbago, maging mas mabait, mas matatag, mas banal. Pero bakit parang paulit-ulit na lang ang pagkakamali? Bakit kahit anong pilit, bumabalik pa rin tayo sa dati? Kapatid, baka kasi mali ang pinanggagalingan ng pagbabago mo. Hindi ito nakukuha sa sariling pagsisikap, kundi sa pagsuko sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 12:2, "Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Ang salitang transformed dito ay hindi self-improvement, kundi God improvement. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagbabago sa sarili mo. Ang Diyos ang gumagawa noon sa loob mo. Kaya kung pagod ka na sa paulit-ulit na laban, baka panahon na para hindi na lumaban mag-isa. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag sinasabi mong, "Lord, hindi ko na kaya. Kayo na po ang bahala." At sa sandaling iyon, doon nagsisimula ang himala. Hindi mo mapapansin, pero unti-unti nagbabago ang isip mo, ang ugali mo, ang puso mo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil sumuko ka. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay pusong handang magpasakop, handang sabihing, "Lord, baguhin ninyo ako sa paraan ninyo, hindi sa gusto ko." Kaya kapatid, kung gusto mong maranasan ang tunay na pagbabago, huwag kang mag-focus sa kung gaano ka kalakas. Mag-focus ka sa kung gaano kalakas ang Diyos na kaya kang baguhin. Ang sikreto ng tunay na pagbabago ay hindi pagsisikap, kundi pagsuko. Let's pray. Panginoon, salamat po dahil kayo ang tunay na nagpapabago sa amin. Turuan niyo po kaming magtiwala at magpasakop sa inyong kalooban. Baguhin niyo po ang aming puso, isip at buong pagkatao ayon sa inyong layunin. At sa bawat araw, tulungan niyo po kaming mamuhay bilang patunay ng inyong kabutihan. Amen.